Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang Noli Me Tangere. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 46 ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal, pinamagatang Mga Alingaw-ngaw ng Ulan, ipinapakita ang naghuhumiyaw na realidad sa lipunang Pilipino sa pamamagitan ng paglalarawan sa malupit na pagtrato kay Sisa, isang ina ng mga batang naging biktima ng mapanirang elemento ng lipunan. Narito ang buod ng kabanatang ito. Nagsimula ang kabanata sa pagkakasalaysay ni Kapitan Tiago tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawang si Donna Pia Alba. Ipinakita niya ang matinding pag-aalala sa kalusugan ng kanyang anak na si Maria Clara, na siyang tanging nag-iwan ng kasiyahan sa kanyang buhay. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang umambon at napilitang magkumpol ang mga tao sa ilalim ng mga puno ng akasya upang takasan ang ulan. Habang sila'y naghihintay, napansin nila ang isang babaeng hubad at may magulong buhok na humihingi ng tulong. Itinuturing siyang bangungot ng mga tao at iniiwasan. Si Sisa ang babaeng yon, ina ng mga batang sina Basilio at Crispin. Tila ba nawawalan na siya ng katinuan dahil sa sobrang kalungkutan at pag-aalala sa mga anak. Siya ay inakusahan ng mga tao na nagiging dahilan ng pagkawala ng mga bata sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pagkakalat ng tsismis. Si Ibarra, na kasama rin sa mga nag-aambonan, ay napansin si Sisa at napagtanto ang kanyang kalagayan. Siya'y nagtaka kung paano nakarating si Sisa sa lugar na iyon. Ipinakita niyang habag at pag-unawa sa kalagayan ni Sisa sa kabila ng pagtutuligsa ng mga iba. Habang nagaganap ang eksena, isang lalaking may hawak na payong at tagapaglakad ng ilaw ang lumapit kay Sisa. Siya si Elias, isang likas na Pilipinong masusing sumusubaybay sa nangyayari sa kanyang paligid. Tinulungan niya si Sisa na makatawid sa ilog at itinuro ang tamang direksyon, patungo sa bahay ng ilang taong may malasakit sa mga taong labis na naapi. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang mga damdamin ng takot, pangamba, at pagkabahala sa lipunang kinabibilangan ni Sisa. Nababanaagan din ang di makatarungang pagtingin ng mga tao sa kanya dahil sa mga maling haka-haka at chismis. Si Elias naman ay lumilitaw bilang isang karakter na may malasakit sa mga dukha at maralitang Pilipino, at si Ibarra ay patuloy na nagpapakita ng kabutihang loob at pagkalinga sa mga taong nangangailangan. Sa pangkalahatan, ang Kabanata 46 ay nagpapakita ng mga hindi pantay-pantay na kalagayan ng mga mamamayan at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa sa kapwa sa kabila ng mga pagkakaiba-iba.